Laglag si Juan Gomez de Leaño pero kaagad nagpaliwanag si Coach Tim tungkol sa issue. Muli din niyang binigyan din ng halaga ng bakbakan ng Gilas at Guam sa kahahantungan ng pambansang koponan sa pangarap nitong Olympics at Plan B ng Gilas Pilipinas sa SEA Games sakaling magbago ng rule ang Thailand. Ibinunyag ng SBP. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Butata ang maraming umaasa na makakasama sa hanay ng Gilas Pilipinas si Juan Gomez de Leaño. Sa inilabas na pahayag, dumipensa si Coach Tim Cone bakit hindi niya isinama ang isa sa mga nangungunang rookie ngayong taon. Ayon sa kanya, gusto lang niyang maging loyal sa mga player na meron sila. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Napakahirap ng naging desisyon. Wala namang dahilan kasi para hindi siya isama ngayon maliban sa gusto namin maging tapat sa mga player na kasama na namin. Maganda naging camp ni RJ. Mas kabisado ni RJ ang sistema kaya mas lamang siya ng konti. Magiging future Gilas player si Juan. Makakapasok at makakapasok siya sa team balang araw. Bago pa siya sa sistema kasi Pero ang ginawa namin para sa kanya, ilatag yung pundasyon. Alam niyo mga ka-playoffs, grabe yung ilang komentong natatanggap ngayon ni Coach Tim mula sa fans ng Gilas Pilipinas. Marami ang hindi kumbinsido kasi sa naging desisyon na itsapuera muna si Juan Gomez de Leaño. Ayon sa kanila, dapat daw talaga kasama na siya. Dahil para sa kanila, hinug na si JGDL para sa pambansang koponan. Pero kung pagbabasehan mo ang pahayag ni Coach Tim, hindi magtatagal, kalaunan, papasok din sa grupo ng Gilas si Juan Gomez de Leaño Para sa kanya siguro, hindi pa ito yung tamang oras para sa matikas na mandirigma ng Converge Fiber Xers. Inamin din kasi ni Coach Tim na lamang ng konti si RJ Barrientos kasi nga kasama na siya sa Ginebra. So natural, yung pabor talaga ng sistemang ginagamit ni Coach Tim, pabor talaga kay RJ. Ando na kasi siya gamay na gamay niya na yung sistema ng Barangay Ginebra na ginagamit ni Coach Tim sa Gilas Pilipinas. So hindi pa katapusan ng mundo para kay Juan Gomez de Leaño or hindi pa ito yung huli para sa kanya sa Gilas Pilipinas. Sa katunayan, ayaw mag-sorry ni Coach Tim kay Juan Gomez de Leaño mga playoffs Ayon sa kanya, bukod sa naniniwala daw siyang magiging parte ito ng Gilas in the near future, nag-congratulate pa si Coach Tim dahil pinatunayan daw talaga nito ang halaga sa Gilas. Para kay Coach Tim mga ka-playoffs, nagtatak ng pangalan ng rookie ng Converge. Medyo minalas lang siya ngayon kasi nga fit na fit si RJ Barrientos. And by the way mga ka-playoffs, kung mapapansin nyo, halos walang nagbago sa lineup, di ba? Naipasok lang si RJ at QMB pero yung mga dating player walang napalitan doon. Ibig sabihin, ganun kabigat ang tiwala ni Coach Tim sa grupo na kakayanin nilang bagsakan ng magandang laban ng Guam. At siguro ang Australia at New Zealand kung hindi pa rin talaga sila magpapalit ng players. Yun yung nakikita natin dito. Solid ang tiwala niya dito sa dating grupo. Sa patuloy na pahayag, ipinaalala ni Coach Tim Cone ang kahalagahan ng bakbakan ng Gilas at Guam. Ayon sa kanya, critical ang dalawang laban sa grupo ni Jericho Cruz. Mawawala umano ang inaasam ng lahat kung hindi nila maipapanalo ang dalawang laban. Kung bakit, narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Philip Mattel ng Rappler. Kapag hindi natin tinalo ang Guam, hindi tayo makakapasok sa World Cup. Kapag hindi tayo nakapasok sa World Cup, hindi tayo makakapasok sa Olympics. Kapag hindi natin napanalo ang dalawang larong yan, mawawala lahat ng inaasam natin. Ganon kakritikal ang dalawang game na yan. Ganito katindi ang laban sa Guam mga ka-playoffs Lahat ng pangarap ng Gilas Pilipinas babagsak sakaling hindi nila makuha to Kaya galit-galit muna siguro yung mga player ng SMB na sina Jericho Cruz, si Junmar Fajardo, and of course si CJ Perez sa oras ng laban Hindi kasi pwedeng magpakita ng lambot dito dahil gigisahin sila ng Guam kung patay-patay sila sa bakbakan, di ba? Of course, malaki yung nakataya sa laban ng Gilas at Australia at New Zealand. Pero ang Guam mga ka-playoffs, ang laban sa Guam ang magsisilbing binhi ng grupo patungo sa World Cup at sa Olympics. Alam natin malayo pa yung Olympics pero doon talaga ang target ni Coach Tim bukod sa World Cup at bukod sa pahayag ni Coach Tim tungkol sa goal ng grupo na Olympics, hindi rin siya tumitigil mga ka-playoffs sa pagpuri kay QMB Sabi niya sa interview ng media, napakahusay umano ni QMB na rebounder. Kaya daw talaga nitong birahin ng weak side. Ganyan daw siya maglaro talaga. Malakas sa bola, malaki at athletic. Ganito inilarawan ni Coach Tim kung si QMB mga ka-playoffs. Kaya tingin natin dito, pressure ang dala nito kay QMB. Pressure kasi baka matimingan siya na off night Wag naman sana, di ba? Walang may gusto nun maliban sa kalaban nila na Guam. So sana, magawa niya ang mga dapat gawin sa loob kasama si Coach Tim Cone. Yung kasi yung inaasahan sa kanya sa oras ng bakbakan At syempre, dala-dala ni QMB ang experience mula sa US
Gilas, sa UP and sa Macau. Malaking factor talaga yon. Kahit wala si Kai Soto, may pumalit, di ba? Andyan siya kasama si AJ Edu, si Junmar Fajardo at si Japet Aguilar. Bukod dyan, makikita din natin dito mga ka-playoffs ang ibibigay ni Kevin Kembao at Carl Tamayo. Dalawa sa mga star players ngayon ng KBL, ha? Pareho silang kumakamada sa kanilang koponan. So sana, magpakita talaga sila ng matutulis na birada dito sa World Cup qualifiers. Habang focus ng grupo ni Coach Tim Cone ng Guam, binigyang din naman ni Miss Erica D, ang Executive Director ng SBP, na meron silang Plan B para sa SEA Games. Kaugnay ito ng lumabas na balitang hindi umano pwedeng kasama sa hanay si Brownlee sa SEA Games dahil dispatchado na umano ng organizing committee ang participation ng naturalized players. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Bea Micalier ng GMA News Online. Marami talagang issue. Sa totoo lang, na-frustrate din kami tungkol dito. Dahil ang unang eligibility ruling, ilang buwan na nakalilipas, passport only lang. Kahit alam naman natin na ito ay para sa SEA Games. At alam din namin na may prerogatibo ang host tungkol dito. Kaya handa kami para sa parehong sitwasyon. Lagi kaming may plan B. Eto na nga mabigat dito mga playoffs. Katulad ng Cambodia, may karapatan ng host na baguhin ang anumang kasunduan. May karapatan silang isingit ang issue na alam nilang pwedeng isingit, lalo na kung papabor sa kanila, di ba? Yung Cambodia, nagsingit lang naman sila ng 6 na players, American players ata yun, hindi tayo nagkakamali. Kaya sila tuloy yung nakalaban ng Gilas sa finals. At dito sa Thailand SEA Games, hindi pa sigurado kung ano talaga ang lagay ni Brownlee dahil ayon sa pahayag ni Miss Erica D na ibinalita ng GMA News Online, aprobado na raw yung dating na-submit na lineup kasama si Brownlee. Yun yung pinaninindigan nila sa ngayon. Pero may issue pa rin kasi eh. Ayon kay Miss Erica D, malalaman umano ang sagot hanggang November 26. Bukas po yan. Kung wala daw abiso ang Thailand tungkol sa pagbalasa ng team ng Gilas or pagbabago sa naturalized player ng bawat bansa, walang dahilan para baguhin nila yung lineup. Ibig sabihin, kasama si Brownlee. So abang-abang tayo dito mga ka-playoffs. Posible kasi na maglabas ng update ang Thailand sa kasong ito anumang oras mula ngayon hanggang bukas. So guys, maraming salamat.